May tatagpuan kaming dalawang bangkay ng hapon lamang. Sino po? Pero tama na. Hindi rin makilala ang bangkay niyan dahil sunog na sunog. Ngunit, nakita namin doon sa damit ng isa. Sabi ng kapatid ay batid niya kung kanina ito. Teka po. Hihintayin kita. Kahit ilang taong paulit-ulit ko yan, hihintayin kita. Anak! Kapitan, bakit kibagal ng ating takbo? Halos kalahati lamang. Bakit kaya hindi natin bilisan? Lo siento por los inconvenientes, Doña. Sapagkat marami pa tayong mga bangka at mga lambat sa pangisda na madarana. Maaari rin tayo malago sa palayan. Tiene sentido. Yung mga Indio talaga na yan, lagi nagiging dahilan ng pagantala ng maraming bagay. Lalo na pag-unad na atin sa Pilipinas. Tignan mo, wala man lang magandang lawa dito sa Las Pilipinas. La Porqueria. Tama lang mga kapitan. Hindi ang Indio ang may kasalanan dito. Subalit, dahil ito sa lawa. Puro es muy fácil. Mukay tayo ng isang kanal mula sa Laguna hanggang sa Tecto. No sé por qué na pienso en esto. Lohika. Magbukas tayo ng bagong ilog at sarduan ng dating ilog. Ngunit saan kayo naman kukuha ng pondo para dito? Paano na rin ang mga manggagawa? Maaari natin ito ipatuwa sa mga bilanggo. Kung tulangin na ipakilusyan natin ang buong bayan. Sige bata, matanda. Ngunit hindi mo ba naiisip ang kaguluhang maidudulot dito? Piensa en lo que podría elegar. Hacer la nación. Alam mo na, kung mag-alaga na lang tayo ng itik, total ang itik ay kinakain ng mga suso. At ang mga tao ay hukay ng ilog upang makakuha sila ng suso na ipapakain sa mga alagang titik. Por favor, senyor. Kung hindi ko naman gusto nangyari yan. Kung hindi ko nga kaya makita o makatigil ng itik. Pero gusto ko na sabi. Nasaan na nga ba siya? Eso es algo absurdo de ser. Nakita niyo yun? Porket malapit siya sa nakakataas, akala mo kung sino na makaasta. O Basilio, Kapitan! Kumusta? ako'y mabuti. Salamat. Nga pala, magtatayo daw kayo ng akademya na nagtuturo ng wikang Espanyol. Sigurado akong hindi yan ipapatatag. Ngunit binigyan na po namin sila ng 2 kabayo. Nangako po sila sa amin. Ngunit paano ang iyong pondo, ang guro,
at ang pasilidad. Ang mga mag-aaral ay mag-aamang na salapi. Mayroon na rin tayong guro. May kalahati na yung Pilipino at Espanyol. Mabuti naman kung ganun. Sana kayong magtagumpay. Ako'y mauna na. Sige po, Kapitan. Basilio, kamusta? Ayos na naman po, Ginoong Simon. Ay, ito nga pala ang aking kaklase na si Isagani. Pinagagala ko makilala kay Sagani. Pwes, samahan ninyo ako at uminom na lang tayo ng serbesa. Pasensya na po, ngunit hindi ako uminom na ganyan. Ay, sabi nga ni Padre Camora, ang pagsobra sa pag-inom ng tubig ay maaaring isang senyales na nakakasama lang. Sabihin mo kay Padre Camora na siya ay inom ng tubig sa serbesa. Marahil ito ay magpapawala na sa ninang usap-usapan dito. Lumulod sa alak at sargas ay pumapatid na po. Na kapag pinainit ay sumusulang. Nagiging malawak na dagatan at umuuna ng sa tumakpan. Sandaki lang sagot. Maaaring nga ang isang tubig ay maging isang dilubyo. Di mo ba alam, si Ginoong Simon, ang tagapahin ng Kapitan General, kitapang naman ang hiya mo na kausapin ng gano'n si Ginoong Simon. Nakakatukutan po. Kapitan, alam niyo po ba kung saan lawa namatay si Guevara? Navarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Ayon nga sa kwento, Sa lawa, sila raw ay hinabol ng mga Gwardiya Sibil dahil sa pagpapadakop kay Ibarra sa kanyang pagiging pilibustero. ayun, dali! Kailangan natin sila gawin. Ano maaari natin gawin? Una, palit tayo ng damit. Para saan? Para pag nakita nila ako, akalain nilang ako ikaw. Bakit kayo napahamak? Para tayo magagawa, naubusin na tayo ng oras. Basta magtiwala ka sa akin. Pagpalit na lang tayo. Uno! Dali! Ano? Para! Magtago dyan! Ingat ka! Ingat! Ako na bahala! Ayun na, balik nyo! Alam mo, hindi kami sintado, Senyor Ibarra. Anong nangyari sa kanyang bangkay? Ay, may triste. Wala kang kaalam-alam bata. Kaya di sinama ng kanyang ama. Di ba, isa lang siyang ano? Isang pilibustero. Kaya ang tinatawag na murang libing. Tama nga ba? Sadyang hindi magiging marangal ang libing ng mga pilibustero. Mga pilibustero na tulad nila. Ama! Ama! Nangyayang ka na po pala! May dumating po bang sulat mula kay Basilio? Ito. Ay, ano kaya ang pakiramdam na makapag-aral sa Maynila kagaya ni Basilio? Ama, nakakapag-aral pa rin po ba ako sa Maynila kagaya niya? Pasensya na naman. Konting tiis na lang. Makapag-aral ka din. At makakadamit ka na din katulad ng mga magagandang babae na nakikita mo. Talaga, Ama? Maraming salamat po. Basahin ko na po itong sulat, ha? Anak, Alice, may problema ba iyo? Tumasa naman ang hinihingi na nilang buhay sa akin. Dati, 3 po, ngayon ay 200 na. Naintindihan kita. Ngunit, bilisin mo na lamang ito. Mas lalaki pa ang gagastos mo kapag ikaw yung nagsulpa. Bayaran mo lang to. Ama, sila yung pang abuso. Hindi ako papayag na balik na rin nila ako at mukha nila ang nasa ating lupa. Inialay ko ang aking dugo at pawis sa lupang ito upang mapangalagaan ko kayo at makapag-aral ng aking mga anak. Hindi ako papayag.
ano na yung balak mo? Dalahin ko na lang sa pupungan. Oo! Bakit yung kailangan? Sinusundo ko po ang anak ng si Tano upang magsilbi sa dipensang militar. Tano, halika dito! Kapatid ko na si Huli lamang ang mahalaga sa buhay na ito. Pratangkalo, huli! Kaya aga naman ho. Ano po ba ang nangyari kayo sumisigaw? Ang iyong ama, si Tales, siya ay nadakip at pinagtutubusan ng 500 piso. Siya daw ipapatiin kapag ito ay hindi nadala sa loob ng 2 araw. Diyos ko. Kailangan ba talaga magpakilala kay Hermano Techang? Ito na lang ang aking magagawa pang mailigtas ko si Itay. Naisalba ko na rin ang lahat ng aking kagamitan maliban sa agnos na bigay ni Basilio. Babalik ako sa gubat at hindi na ako magpapakita muli. Kapag ikay umalis, Huwag po kayong mag-alala. Pangako nga ako'y babalik. Kayo magpahinga na at malalim na ang gabi. Naiintindihan ka namin, Senyor Simon. Kami ay pupunta na lang ng Tiani upang tignan ang inyong mga alahas. Nais ko rin pumunta doon. Sapagkat ako'y bibili ng panibagong relo. Ngunit, napakaraming proseso kailangan pagdaanan. Baka't ibilin ko na lang sa iyo yun, Kapitan Basilio. Yan na lang ang regalo ko sa'yo sa pamasko. Nais kong bumili ng hikaw na mataas ang kalidad. Ngunit saan na natin pag-usapan ang halaga nito? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa'yo. Itong tao na to, wala na pinapalagpas. Kahit saan nagne-negosyo. Ako na lang ata din nakikipag-negosyo sa'yo eh. Namatay na ang matandang nag-aalaga ng gubat. Tinanggi naman rin ng mga kura na bigyan ito ng mahirap na misa dahil mayaman raw ang may-ari. Bo, ano naman ang kanyang kinamatay? Siya'y namatay sa katandaan. Nabis na katandaan? Wala na ba kayong magandang balita para sa akin? Ang hirap ng dinanas ko, makapunta lang dito. Idinukot si Kabesang Tales. Huh? Kawawa naman ang kanilang sinapit. Si Huli. Kamusta na kaya si Huli? Kamusta na, ina? Tagal na rin pala ng mga pangyayari. 13 taon na ang nakalipas. Ay, ramdam ko pa rin lang ng sakit. Nay! Nay! Hindi. Hindi maaari. Bata! Bata! Ano sunugin ang bangkay ng iyong ina, ng aking kaibigan. Ang balak mo pagtapos nito. Bukayin mo yung ginto sa ilalim nito at kunin mo. Ika'y umalis. Ika'y mag-aral. Anong ginagawa mo dito sa kagubatan, Ginoo? Anong ginagawa mo dito? Dito tayo una natagpo. Dito mo ako unang tinulungan, 13 taon na ang nakalipas. Ano mo nasasabi yan? Hindi mo nga ako kilala. Kilala kita. Kilala kita. Ikaw, si Crisostomo Ibarra. Ang alam ng lahat ay patay ka na. Kung nagkakamali sila. Paano mo nalaman niyan? Sa nakakamatay na limang yan natuklasan. Hindi maaari. Sira mga plano ko. Hindi maaari. Hindi maaari. Ako atay nagkakamali. Tama ka na. Nandito ako upang bigyang respeto ang aking kaibigan. Yung 3 taon na ang nakalipas. Inalay niya ang kanyang buhay para sa bansang Pilipinas. Ngunit, may natirang lason pa rin para sa mga kabataan sa buong sambayanan. Kaya nagkakamali, Ginoo. Kung hindi na pag-aaralan ng mga kabataan
Ang wikang Kastila ay hindi tayo mapapakinggan ng pamahalaan. Ang wikang Kastila ay nagbubuklod sa ating mga Pilipino. Mali ang iyong sinasabi. Aanin natin ang wikang itatago lang sa atin ang katotohanan. Tatago lang sa atin ang mga pagkatao natin. Mali. Mali ang inyong iniisip, Ginoo. Hayaan kita mabuhay, Basilio. Kahit nakalaan dito ang aking mga plano. Sumama ka sa akin. Sabay natin isasagawa ang mga plano ko upang pabagsakin ang mga mapang-api at masasamang tao. Salamat, Ginoo, sa inyong pagtitiwala. Ngunit, ako pa ay may mga pangarap pang gustong tuparin. Nais kong makapagtapos at maging isang doktor. At ano naman ang mangyayari kapag ikay nakapagtapos, ha, Basilio? Nakikita mo ba ang bayan mong malaya at masaya? Hayaan mo na lang ba mabulok ang iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa at tinatapakan mo mismo ng mga taong pumatay sa kanila? Payag ka ba, ha? Matanong ko lang din sa iyo, Ginoong Simon. Ano ang magagawa na isang katulad ko na estudyante lamang? At kahit ako, ay wala na din sa buhay. Di ko na yung babalik ang aking ina at kapatid. Paano kung ikay akin? Ginoo, kahit magbaba pa ng hatol sa hukom, ay wala na silang magagawa. Hayaan na lang natin at manahimik sila. Wala na rin akong mapapala kapag ako'y nakiganti pa. Gabi na, Basilio. Umuwi ka na. Hindi kita pipiliting itago ang aking sikreto. Dahil kahit pa may sabihin mo ito, hindi ka nila paniniwalaan. Gayun pa man, kung magbago ang iyong isipan, ay hanapin mo na lang ako sa aking bahay sa may eskolta. Sana'y magkaroon ako ng pera at lumitaw ito sa ilalim ng altar upang matulungan ko si Itay. Tuwin na talagang nagiging malupit ang kapalaran para sa akin. Mawawalan na ako ng pag-asa. Dapat ko na rin sigurong kalimutan si Basilio na aking pinakamamahal sapagkat siya'y may pinag-aralan. Ang tulad niya, hindi kayang tuparin ang pangakong pakasalan ng isang gaya ko na katulong lamang. Mano ho, ako rin ay aalis na maya-maya. Mag-ingat ka po ha. Kapag di mo kaya, bumalik ka palagi dito. Andito lamang ang lola ko. Paano kayo dito? Alam niyo ba yung nangyari sa pamilya ni Cabezang Talis? Oo, mukha sila talagang sinusumpa ng Panginoon. Nahuli si Cabezang Tales na masukan bilang katulong si Huli. Oh, Diyos ko. Pati rin si Tantang Selo. Napipi rin daw siya. Ha? Grabe naman yan. Muli, sinasabi ko sa inyo, inirang lamang ako upang samsamin ang gamit ng mga pulisan na may hawak sa ama ni Huli. Hindi ako may kasalanan. Itago lang may mga armas ng tulisan. At hindi ko naman alam na madadami si Talis dito. Basta, wala akong kasalanan. Huli, tumarito ka. Napakamalas ng tao. Estas maldita. Alam mo, dalaga ka na, ngunit hindi ka pa rin marunong magdasal sa tamang paraan. Buti na lang talaga na nandito ka sa aking pamamahay. Para namang sagipin kita na mapunta sa impyerno. Ito, basahin mo ang libro ni Tandang Pasyo Makulit. Para naman may maaral ka. Ngayon, ang lupang ito ay sa iyong kamay. Naway magsipag ka at pagyamanin ang lupain naming ito. May ibang may-ari na ng aking lupa? Opo. May nagsasabi nga po na nangangailangan na raw po umalis sa loob ng 3 araw. Kundi makukulong daw po kayo. Ang mga walang hiyang yun. Pinaghirapan ko payamanin at pangalagaan ang lupang ito. Walang ibang naghirap kung hindi ako. Sobrang lapit naman ng aking kapalaran. Nasaan ang katarungan? Nasaan? Cabezang Tales, kumarito ka. Nakikita mo ba ang mga alas na yan?
Saan ang revolver na ito? Lahat ng yan ay aking pagmamayari. Talagang magaganda ang kalidad nito. Ang revolver ay kumikinang at mukhang bago pa. Oh, ito na pala ang bibili ng wala sa akin. Buwan na araw, binibili. Magandang araw rin, Simon. Nais ko nga palang bumili ng isang sing-sing para sa berhen ng Antipolo. Ah, meron ako niyan. Teka lang at pagpipiliin kita. Nga pala, ako ay nabili rin ng mga alahas. May pagbibenta ba kayo? Ito, mukhang maganda ang kwintas na ito. Ito, bibilin ko yan. 500 para sa kwintas na yan. Besa, huwag. Mabuti pa siguro itanong mo muna kay Huli bago mo ibenta yan. Sumasangayon ako sa Hermana. Hindi ko muna ipapabili at tatanungin ko muna ang aking anak. Bakit tatanungin mo pa ang iyong anak? Gayon pa man ay wala siya rito. Dahil ang anak ko ang may-ari ng kwintas na yon. Sige. Tanungin mo muna ang iyong anak. Sa oras na siya ay pumayag, ay sa akin mo ipagbili yan. Sana ho ay maipatawad niyo ako sa kapansahang aking nagawa. Kailangan ko ang sandata mo dahil ako ay sasama sa mga tulisan at ang kapalit na ito ay ang agnos ni Maria Clara. Kayo'y mag-ingat dahil kapag ikay nakita namin ay hindi kami magdadalawang isip na patayin ka dahil na din sa malaking presyo ng pagbebenta mo ng inyong alahas. Pagbaba niyo sa hagdanan ng bahay ko, hindi niyo na ako maituturing na kaibigan, kung hindi isang kaaway na dapat pangailangan. Telesforo Juan de Dios. Sumusunod niya talaga ang kabesang mahal ng lahat sa kanyang mga salita at pangako. Siya isang tao na kailangan ko. Hote resto! Hindi na ako nananalo sa larong ito. Hayaan mo naman akong maglaro, Patrick. O Simon, ipupusa mo ang iyong mga alahas. Payag ako. Ngunit ako ay may hinihiling na kapalit. Papalit ang ano? Hahayaan ninyo akong magkulong kung sino mang dinalais ko. At magiging masama kayong mga pare sa loob ng 5 araw. Sige, itinatanggap namin ang inyong hamon. Ayaw mo naman ang pustang iyan. Aalisin ko ang mga masasamang damo at upang malinis ang ating bayan. Dahil siguro sa pagkasa kami ng mga tulisan mo. Oo, sa tingin ko may masamang loob na. Mga Ginoo, naririnig ko kayo. Ang mga tulisan ay mababait. Sa katunayan, sila lang ang mababait sa ating bayan. Ang mga tulisan ay wala sa kabundukan. Ang mga tulisan ay nasa bayan. Aking ititigil mo ng larong ito. At marami pa tayong pag-uusapang suliranin. Tulad ng ano? Tulad ng pagbabawal ng armas de salon. Dapat lang. Tutol ako sa pagbabawal ng iyan. Hindi. Buwan ang aking desisyon. Maging pagpapatayo ng akademya ay hindi ko papayagan. Beses na ako nagsabi sa akin na tumigil mag-aral. Ngunit, hindi pa rin ako panahintulutan. Kumusta ka na, Presido? Mukhang ikay problemado ngayon, ha? Wala naman. Ikaw ba? Kamusta ang bakasyong Matiyan? Mabuti na itanong mo. Alam mo bang naharaan na kami ni Padre Camora? Ako, kung nakita mo lang ay lahat sila ay kinikilig. Pero, si Basilio ba ay iyong kilala? Si Basilio, oo. Alam mo, naiisip ko lang na ang tanga talaga ni Basilio.
Hindi dapat siya mag-asawa ng katulad ni Uli. At alam naman natin na susuko rin si Uli kay Padre Camora. Gusto ko ng oras na mawali na ako sa klase. Asido, teka lang po. Kailangan niyo po ito permahan. Pasensya ka na, ngunit may nahabol pa akong klase. Sige na po, mabilisan po ito. O sige, pipirmahan ko na. Salamat po. Patigurado mo ulit na ako ng klase. Subukan ko patulungin namin mga anak ko upang magmahal sila di mapagalitan. At dahil dyan, magbabayad ka sa akin. Pero, Ikaw! Wala akong wala! At salamin mo ang tawag sa ating makinis na iba ko upang makita ko ano man ang itinapat dito. Ang salamin ay pang-ibabaw. Kung kailangan ang masasabi natin dito ay hindi na mahalaga na kung ano ang masaya dito. Kaya ang salamin ay pang-ibabaw. Masaya mo ka dito. Ikaw ka dito. Hindi ako sasakayan sa iyo, Padre. Aba, kung sabi mo, wala kang kwenta. Ikaw ginugulo. Tumayo ka at sumagot. Ang salamin ay tatay lumasa ka sa unang pangmetal. Sumasa ka na yung mga kung ba't naman ako sumagsakot ng padre? mas maraya ka talagang bagay kasi kumbura ka. Sa tuwing nilibang ka ng isang araw, yung mga tumbas, ilang nilipas ka pa lima? Sabi lima ko, Kapag ikaw, lumibang ka ng isa pang beses, pamatran ka ng lugar kasi hindi mo alam ang leksyon ngayon! alisin mo na lang naman ko ngayon sa akin na ito. Aba, nagkakit naman! Kasi sinabi naman ba eh? Ako ka nang sira ng bakit? Hindi ba pwede, di ba? Pero, alam mo leksyon? Wala kang sa buhay mo, marakang din naman ka sa gusto mo. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Gusto ko lamang makipag-usap sa inyo ng formal patungkol sa eskwelahan. Sumasang-ayon ba kayo? Sakayin ako. Naniniwala din ako na magiging maganda ang ulit ang eskwela ko ito. Mabuti. Ikaw naman, Pexon. Alin lang ako. Maganda. Senyor, konsultan para sa inyo. Maraming salamat. Walang alaman, senyor. Magandang balita mga kapatid. Sang-ayon sa atin si Padre Erin. Ngunit, kakailangan pa ng dong ustod at ginoong pasta. Senyor, nais kong magpasalamat sa iyo na pinuula ko mong aking hiling. Wala ka naman. Ano nga ba ang pag-uusapan natin sa araw na to? Wes, nais kong ikwento sa iyo ang usapan tungkol sa eskwelahan. Gusto kong mamagitan ka sa amin ni Don Studio. Ano nga bang meron sa tanong yan? Alam mo, narinig ko si Tumasa. At lahat kami tumaas dito sa eskwelahan nito. Salamat sa pagtuturo ni Padre Florentina. Ganyan. Yan. Nako. Pasensya na't hindi kita matutulungan. Ayokong makigulo sa mga usaping yan. Hayaan lang natin ang gobyerno na kumilos tungkol sa mga usaping ganyan. Hiroga, kamusta ka na? Mahina ang negosyo ngayon. Paano mahina? Pagkatapos kong tulungan ka at bayaran ko ang opisyal upang hindi ka na makabala. Pero senyor, marami kang nangungutang sa akin at hindi ko naman sila masingil-singil at wala akong resibo. Kung gano'n lang ang problema, dati ko naman sila sa tanong. Siya nga pala, Kiroga. Maaari ba akong humingi ng pabor sa'yo? May ilan akong kahon ng baril na paparating sa'yo at pakitago na lang ito sa kamay. Hindi ba't ito'y mapanganib sa akin, senyor?
Huwag ka nang mag-alala doon. Ako nang bahala. Naunawan mo naman ako, Kiroga, di ba? Oo. Oh, siya. Ikaw na ang bahala dyan, ha? Sana'y hindi ako masangkot sa kahit anong mangyari sa atin. Hindi. Mauna na ako. Maligayang pagdating mga Pilipino. Bueno, maaari na ba tayo magsimula? Pwede bang pakibilisan kung magbabal ng tanghali ko? Mga binibini, mga ginoo, nakikita niyo ba ang kahon na ito? Minsan ako'y dumalaw sa rimado ng tuto. Kapag binuksan ko ang kahon na ito, makakita kayo ng abo at ng kapirasong papiro na naglalaman ng dalawang salita. Ang unang salita, kapag binanggit ko, mabubuhay ang abo at ang nakakausap na ulo. Ang pangalawang salita, kapag sinabi ko naman, ito ay babalik sa dati nitong kalagayan. At ano ba kayo? Abracadabra! Ako si Timotis! Ako'y nakuwi sa aking bayan pagkatapos sa pag-aaral at may mahaba pa akong paglalakbay. Abay, Bantay! Ito na ba ang halaga ng ating tinayaran? Anhimik kayo dyan. Galing akong balibon at nalaman ko na si Tubertis ay hindi namamahala. Hindi si Daw tama. Isa siyang makapangyarihan na magnanakaw na tumutulong sa Pandaraya. Dahil sa takot niya kay Kumbesis, balak niya akong patayin. Ako ay nasakdal, napiit, at namatay. Nabuhay ako muli upang ipahayag ang gayong kataksilan. Nabuhay ako para maglangkat ng mga kasamaan! Huwag! Isa kang huwag! Mamamatay tao! Huwag! Walang panalan! Isa kang huwag! 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 Kailangan. Ipinangako ko sa iyo ang malagaan pang-aaralan na para magiging ka ng abogado. Ginawa ko ang lahat para mag-aaralan ka. Ano mapapala sa pagiging abogado? Ano sasabihin nila? Tatawagin ka na lang kulistero? Ipapabitay ka? Ang daming buwan na aking pagtitisin na. Sobrang na aking ginawa. Huwag ka mag-alala. Nakausapin ko ang prokurador ng Agustino at ayusin ang suliran mo sa sekretary. Pwes, mas may pelikot naman si Ilang kung magtutulisan. Kesa bumalik sa universidad na yan. Placido! Anak! Hello. Pala yan. Kaya na pa ang mga pulbura. Nakalagay na po lahat sa sako. Hinihintay ko na po dumating yung mga bomba. Ang mga bomba, nakahanda na rin po lahat. Mabuti naman. Kung may lumakad at kausapin ng tenyente at kabo, sa isang namayan, sa isang bangka, sabihin ninyo, kabesang, ito sasabi sa inyo, Retanes. Dapat nariyan na yan bukas. Bakit naman po? May nagbago po ba? Dahil po ba hindi pa handa ang mga karabal? Ang mga tauhan ni Cabezang Tales ay sapat na bilang rehimiento at karabinero. At baka pag pinaglaban pa natin sila ay baka mapahamak si Maria Clara. Naintindihan ko po, Maestro. Ako si Don Custodio de Salazar E. Sanchez de Monteredondo o kilala sa tawag na Buena Tinta na nagkaroon ng malaking bahagi sa lipunan dito sa Maynila. Ako'y nakapag-asawa ng isang mayaman at sa pamamagitan ito ay nakapagpatayo ako ng maraming mga negosyo. Pinupuri ako ng iba kahit ako'y kulang sa kaalaman dahil sa mga tungkuling aking hinawakan dulot ng aking kasipagan. Nang ako'y nagtungo sa Madrid, ni isang tao ay walang pumansin sa akin dulot nga ng kakulangan ko sa aking pinag-aralan. Wala pang isang taon at ako'y umuwi agad ng Pilipinas at nag-ibang sa aking mga kababayan tungkol sa kunyaring magandang karanasan sa Madrid. Ipinilagay ko na ako'y isang amo at manananggol. Naniniwala din ako na may ipinanganak na nang uutos at may ipinanganak na may sumusunod. Sa aking paniniwala, ang mga Pilipino
ay pinanganak upang maging utusan. Oh, Tadeo, bakit natayo ka lang dyan? Ay, sa kamalasan ko, di ako nakabili ng bilyeta. Ay, mabuti nga at nasa palco kami. Hindi rin naman makakapunta si Basilio, kaya alina. Ikaw, Ginoo, makakasama ka ba? Ay, tatanggi ako. Dahil sumakit ang aking tiyan. Kaya mga muna kayo. Ako ngayon, mauna na kami. Sige, Ginoo, adios. Basilio, kumusta na ang kapitan? Ay, ganun pa rin po, senyor. Walang pagbabago. Araw-araw pa rin siya nanghihina. Pati niya pala kita makuha sa Basilio. Kumusta naman po, Ginoo? Pumapayag ka na ba sa ating kasunduan? Bilang na lang ang araw natin, Basilio. Di ba nga po alam eh. Kung natatakot pa. Nangangamba. Isipin mo na lang ang hinagpis na iyong dinanas at sa mga malulupit ng tao na ito. Isipin mo ang ginawa nila sa iyong ina, kapatid. Hayaan mo na lang ba mabulok ang kanilang bangkay sa ilalim ng hukay? Gusto ko, ikaw ang magligtas kay Maria Clara. Maria Clara? Oo, ang aking pinakamamahal na si Maria. Kalimutan mo na ba siya? Hindi. Siya yung tumulong sa amin ng aking inay. Oo, kaya ikaw ang aking pinagkakatiwalaan dito, Basilio. Si Binibining Maria Clara. Siyempre, hindi ko siya makakalimutan. Ngunit, yung ba nababalita? Siya wala na. Hindi. Paano wala? Wala na sa kumbento? Namatay siya na ika-6 ng hapon. May pinadala siyang sulat. Po, senyor. Hinintay niya ang iyong pagbalik. Umasa siya para sa inyo. Nagawa na rin niyang pumasok ng kumbento upang hintayin ka. Minamahal kong Ibarra. Bumabalik ako sa iyo bilang isang marapat na diwa. Oh, Andres. May datatbuhan kaming dalawang bangkay ng hapon lamang. Sino? Bilang babaeng minahal mo sa mga panahon na para bang ang mundo ay tumatalikod na sa iyo. Ngunit, nakita namin doon sa damit ng isa. Sabi ng kapitan ay pati niya akong kanina ito. Hindi mawawalan ng halaga ang iyong paglisan sapagkat may iniwan kang may umiibig sa iyo ng buo. Nangako ako na hindi na ako muli magmamahal ng kahit sino man simula nung ikay lumisan na. Parang panaginip lamang ang lahat. Hindi ko kaya nang wala ka. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako sa iyong pagbalik, aking mahal. May tiwala ako sa iyong mga pangako. Ako'y umaasa pa rin na ika'y babalik para sa akin. Hinding-hindi ako mawawalan ng pag-asa sa iyo. Kailanman ay hindi ako magiging isang ibon na nasa ulap na malayo at hindi naaabot. Habang ako'y kinukupkup mo sa iyong puso at sa puso mo ay mananatili akong buhay. Madilim ang kinabukasan. Nakatago ang ating kapalaran at hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Ngunit, minsan lamang ako umibig at wala nang sino man ang may pagmamay-ari ng aking pagmamahal kung hindi ikaw lamang.
aking Ibarra. Hindi to totoo. Baka sabi-sabi lang nila to. Hindi. Ito totoo. Paalam. Nagmamahal. Maria! 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 Maria Clara. Balita. Mabuti nakadating ka. Naalala mo pala? Oo nga. At bakit naman kita hindi makakalimutan na kasita? Sigura't masyado ka nang natutulala sa iyong mga pananay na nakatulog. Ay, alam mo naman na ikaw lang nakakabigani sa akin. Ang patay. Ngunit, gaano pa kung buong mundo, hindi ka pa rin ang aking nakikita. Alam kong hindi tayo nagkakaunta. At sana'y patawagin mo. Hindi ko alam isagano. Minsan, kapag titingin ako sa iyong mga mata, hindi ko alam kung ako pa ba ang iyong kausap. Nagdudulin lang ako sa iyo. Kung titingin pa ako sa iyong mga mata, sa iyong labi, sa iyong sana'y patawarin mo ako. Ngunit, hindi mo na kinakaya ang iyong pag-iwan sa akin. Alam mo, isa sa aking mga kaligayahan, ang mundo bago pa ito ang ating bayan. Ito lamang ang tanging nagtutuloy sa aking kaligayahan. Pangarap kong umunod ang ating bayan at magkaroon ng paggawa ng pook. Nung nakilala kita ay biglang may nagkulang. Ikaw ata ang aking hinahanap. Alam mo naman na rin. Handa akong gawin ang lahat makasama ka lang. Hindi na talaga natupad sa usapan si Juanito. Hindi niya lang nagawang sumipot. Sana pala si Basilio na lang inimbita natin. Oo nga eh. Sana pala pinainom namin siya ng maraming serbesa para malaman namin yung sikreto. Gusto na walang bata sa mongha. Mga kapatid, nakakatawa tayo narito. Ilabas ang pansit lang. Itali natin ito kay Don Custodio. Tignan natin kung ano maging reaction niya dito. Pangalan ni Don Custodio. Pangalanan natin itong sopas ito. Ano pa? Sopas! Manahimik! May mga unang pa na darating. Isang lumpiang ichik na baboy ang naman. Tawagin naman natin itong Torta de Frailes. Hindi ito makakain ng Friday. Tanggalin na natin yung ilong ng baboy. Kung gayon, tanggalan ng ilong si Padre Irin. Tanggalan ng ilong si Padre Irin. Unti paggalang mga Ginoo. Unti paggalang. May 3 ulam pa. Tortang alimango na ihahandog ng mga praile. May pagkaalimango rin sila, no? Tawagin natin itong Tortang Friday. Tortang Fraile. Unting galang naman, oh. Ang ikaapat na ulam ay pansit gisado na inihandog para sa pamahalaan at sa bayan. Pinagtibay! Magandang araw, Padre. Tumuloy ka. Isa gani, mula sa aking mga bintana ay narinig ko ang iyong talumpati. Marami nang natuturuan ng estudyante. Ngayon lamang nakikita na may lakas loob sa kanyang paninindigan. Maraming nang naninira sa aking batalikod, ngunit sa aking harapan naman ay humalik sa aking kamay. Anong batid mo sa mga taong ganun? Hindi mo sila magkasisipan. Ngunit, naturuan silang magpanggap at tigilan ng kalian at pagsasalita. Sapagkat ang kanilang sinabi ay hindi nila sila sinasangayon. Ito yung tinuturing pag-aalsa. May tanong kita. Anong gusto ng mga Pilipinong estudyante ang gawin naming mga paile?
tuparin ninyo ang inyong tungkulin. Bakit? Hindi ba namin ginagawa ang aming tungkulin? Bakit? Bakit ano? Hinahadlang ang pagtuturo. Kahit ang mga bilanggo ay tinutulong at pinapakinggan. Pero, ang pag-aaral ay napapabayaan. Lumalagpas ka sa ating kasunduan, Isagani. Hindi, Padre. Tinatalakay ko pa rin ang suliranin ng mag-aaral. Ang paghadlang ng mga prayle sa kanilang pagtuturo. Ang sanhi na aming kasiyahan. Ang katarungan ay ipinagkakaloob lamang sa sadyang sa karapat-dapat na pinagkakaloob. Ang magkaloob sa mga taong walang magandang asal at mabuting kalooban ay kahali-hali lamang. Bakit? May mga taong hindi pa rin malinis ang kalooban at mabuting asal. Ayan ang nasasanay sa paninira mula sa pagkabata at ito'y nagmula sa pamilya. Hindi, Padre. Ayaw ninyong suriin na mabuti. Kung ano man kami ay kayo ay may gawa. Sino ang masisisi rito? Kayo na nagtuturo sa amin? O kami na sumusunod sa inyo? Nauunawaan ko. Kami at kayo ay sumasabay sa himig ng tugtugin. Naniniwala ka bang kaming mga praile ay walang buti at nagdanasan ng hindi mabuti? Ngunit kagaya ninyo, kailangan pa namin sumabay sa himig ng tugtugin. Kung gusto nyo kaming palayasin, ang pamalaan na ay gagawa nun. Kung ganun, hinahangad namin ang pamalan ng aming kasamaan. Ang pagkasira ng pagtitiwala sa kabaitan ng bayan ay nag-uudyok ito ng kasamaan. Lumalagpas na tayo sa paksa natin, ngunit ang masasabi ko rito ay hindi yung pamalan o kami ang may kasalanan. Hindi ang lipunan na puno ng kapinisanan na nagdudulot ng masiraan nito. Kung gayon, tumungo tayo sa hangarin ng pamahalaan. Ang ikabubuti ng mga estudyante kung maayos ang kanilang profesor. Ano? May ugali ba na hindi nagugustuhan ng mga estudyante? Padre, hindi ikaw ang tinuturo ko. Pinag-uusapan natin ang pangkalahatan. Ang mga estudyante ay pumapasok at lumalabas ang walang natututunan. Walang pumipili sa atin na mag-aaral. Maraming trabaho na nakukuha sa bukiran. Tungkulin ng bawat tao ang kagalingan pagsarili. Bukod dito, ang tao ay may katutubong hangarin na matamo ang karunungan. Lalo na kung ito ay pinipigil. O, Pablo, may nag-uudyok na kanilang mag-aral. Ngunit walang tigil sa inyo ang panglalait. Kinuha ninyo ang lahat mula sa amin. Tapos pinagtatawanan pa ang aming pagkukulang. Sapat na ba sa inyo kami maging isang bayan na magsasaka? Ang karunungan ay para lang ba sa inyo? Hindi. Ang karunungan ay para sa mga taong may karapat-dapat lamang. Kung meron mang masasamang guro, ito ay dahil sa mga estudyanteng masasama. Simulan na namin, Padre. Ngunit, alam naman natin kung ano yung mangyari. Simulan ninyo, at kami ay susunod. Alam na natin pangangamba. Papalitan na ako. Uy, alam niyo ba, napatay na si Kapitan Tiago? Talaga? At alam niyo rin bang nabilang ko si Basilio? Nakalululos na din ata. Huli, alam mo na ba ang balita? Ang alin? Wala akong alam sa mga balita. Ang iyong kasintahan, si Basilio, siya'y nakulong. Ano? Paano nangyari yan? Dinakip daw siya ng mga kuwan sa dahilan na siya isang pilibustero. Hindi. Hindi ito maaari. Isa lang itong malaking kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling, Huli. Si Basilio ay nadakip at nanganganib ang kanyang buhay. Nakapatid ko din na siya daw ay mabubulok sa kabilang buwan at ayon sa'yo sa sabi-sabi, siya daw ay ipapagwitay ng walang kasalanan. Huli! Ano ang nangyari? Ikaw magpahinga muna, Huli. Alam ko mabigat ang iyong nalaman. Ano nga ang gagawin? Wala na si Kapitan Tiago. Ngunit, mamamahal ko naman. Sino ang tutulong sa akin? Saan na lamang ako dadamputin ito? Kumano ka muna, Huli. Paano pag humingi tayo ng tulong kay Padre Camora? Ngunit, ako'y natatakot. Di natin alam kung anong maaaring hingin ng Padre kapalit dito. Huli, alam kong malikot si Padre Camora sa mga babae. Ngunit, nandito naman ako. Para kay Basilio, ay aking kakayanin. Padre,
Kailangan ko po ng inyong tulong. Ano may tutulong? Aking pinakamamahal na si Basilio. Huli! Hindi maaari! Hindi ko na kaya. Kunin niyo na ako. Alam niyo ba, yung babae nakita natin kahapon ay namatay na kahapon din lamang. Totoo ba iyan? Naku, nakakatakot naman. Ngunit, nabasa niyo na ba ang bagong artikulo ng sinulat ni Kensal? Oo, balita ko, puno ito ng kabutihan na ginawa ng Kapitan General at ang paglaya ng dalawang estudyante. Sila Isaganit Makaraig? Ano naman si Basilio? Balita ko ay pinalaya mo ng dalawang estudyante sa ipiitan. Kinuha ko lamang nararapat. Paano naman si Basilio? Sa tingin mo, patas ba ito para sa kanya? Nararapat lamang sa kanya. Pero di nararapat Isaganit Makaraig. Ang hindi tumutupad. Lalo na't hindi gumagana at sumusunod sa kapangyarihan ng mga pralya dapat para saan. Tulad na lamang ng ginawa niya. Isa siyang pilibustero. Kung pinalayan mo sana si Isaganit Makaraig, hindi sana pinalayan mo lang sa Basilio. Siya'y na may mabuting bata at matatapos na ng kanyang pag-aaral sa medisina. Hindi maaari. Sapagkat si Basilio ay gumagamit ng pinagbabawal ng libro ng medisina. General, ikaw ay matawag sa bayan. At bakit naman ako matatakot sa bayan? Ang nagbigay sa akin ng posisyon na to ay ang bayang Espanya, hindi ang bansang Pilipinas! Tignan mo naman ang mga markang nakuha ko. Solo Mirere. Realmente todavía te estás riendo. Compadres, siguradong yari na naman ako sa itay nito. At itatali niya na naman ako sa kanyang mga negosyo. Basta ako, content na ako sa aking mga marka. Hindi mo madadali sa Europe eh. Oh, ito lang pala ang ating mga kaibigan. Isagani, Sandoval. Oo, Tadeo. Ano, pumasa ba kayo? Talam eh. Muntik pa nga kayong bumagsak eh. Kaya ikaw pa, Isagani. Kung seguridad. Kahit di mo natanongin yan eh. Basta, hindi naman papas yan kung nasa bilangguan yan. Basilio, makinig ka. Hindi na ako makakatagal dito. Sinadya ko lang na ikidaanan. Huwag kang magugulat. Ngunit, may nabalitaan ako tungkol kay Juliet at Selo. Ano nangyari sa kanila? Si Tandang Selo ho, nawawala. Ano? Kailan pa? Si Uli. Si Huli ho. Ano? Ano nangyari sa akin, mahal? Sensya na ho kayo, Ginoo. Ngunit, wala na ho siya. Ano? Ano ibig mo sabihin? Wala na ho siya. Patay na ho. Narinig ko na tumalon ho siya sa isang bintana ng kumbento. Hindi tumari! Hindi! 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 Pawalan niyo ako dito! Pawalan niyo ako! Kailangan ko makita ang aking mahal! Kailangan ko siya makita! Aulita! Aulita! Isagani? Ano ginagawa mo rito? Bakit sana kita makausap, aking sinta? Hindi ka dapat narito, Isagani. Baka ikay makita ni Tia. Pakiusap! Kahit saglit lamang aking mahal. Paulita, handa na ang hapunan na ka na rito. Kailangan mo nang umalis, Isagani. Ngunit, hindi. Ako ikakasal sa Makalawa. Anong ibig mo sabihin? Inaayos nila Tia ang aking kasal.
hindi na natin maaring ipagpatuloy pa ating pag-ibigan. Batid mo naman na hindi sang-ayon sa atin ng aking pamilya. Hindi ka rin magiging isang magandang impluensya sa akin, pagkat may ginawa ka isang kasalanan na hindi mo na maitatama pa. Hindi ko kayang umibig ng isang lalaking mali ang pagkakakilanlan sa kanyang lipunan. Paulita, bakit pakibagal mo? Kanina pa kita tinatawag. Oh, Isagani, ikaw pala. Sige, bumaba ka na lang kung tapos na. Maaga ka pa bukas, di ba? Para maghanda sa iyong pasay. Pasensya ka na, Isagani. Huwag mong kalilimutan na mahal kita. Ngunit, hindi lang sa ayon sa atin ang panahon. Paalam, Isagani. Sino ko si Mo? Basilio, ikaw pala yan. Kukuha. Para bang nagbago ang iyong mukha? Tila kay pumayat. Ang gulo ng buhok mo. Para bang wala kang gana mabuhay. Ano nangyari ba? Ako'y nagiging nag-peace. Pagmuni-muni ko at pagtanto, hindi ako naging mabuting anak, kapatid. Nawala pa ang aking mahal. Hindi ko man lang sila nagawang ipaglaban hanggang sa huling sandali. Anong magagawa? Yung pagiging mabait. Paano kung hindi mo ako nagawang ilabas sa bilangguan? Ano na lamang ang magiging kapalaran ko? Ngayon, handaan na ako. Handaan na akong gamitin ang dahas. Labanan ng dahas. Huli na ang lahat, Basilio. Huli na ang lahat upang buksan ang iyong mga mata. Sana nagtulungan lang tayo dati. Inaipabagsak na natin ang mga nasa taas ng lipunan. Sana ito'y may sagawa pa. Walang hindi madugo, buktot. Ngunit, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang maghimagsik muli. Nasa panig na natin ang katwiran, Basilio. Hindi na ako mag-aalinlangan pa. Maghihiganti ako para sa mga taong kinuha nila sa akin. Halika. Sandali. Dinamita ba yan? Oo. Bakit ito sa aser at lalo na? Ito ay tatagin ng 20 minuto. Magsisimulang tumili sa mga pamamanas. Hindi lamang ito isang normal na din. Ito ay naglalaman ng gamit. Sabi ang nagkaanak. Ngayong gabi, maparusahan na natin ang mga makasalanang nagtatago sa katotohanan. Ano ibig mo sabihin? Sa ikawalo, kakasalangan ng Nito Pelaez. Kakaroon ng pista sa ginabihan. Ang lampara na ito ay magbibigay ng liwanag. Ikaw, amumuno sa iba. Dalhin mo sila sa tindahan ni Koroga at kunin ang mga nakaimbak na armas at sandata. Sa pagsabog ng lampara, ito ang magiging hudyat ng himagsik. Ang lahat ng tututol sa himagsik ay papatayin. Lahat? Oo, lahat. Kailangan mabago na ang lahi. Kaya, mag-iingat ka, Basilio. Mag-iingat ka rin. Hindi na ako sumunod.
mag-asawa ko. Ikaw lang tanging sinisip ako. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Maraming salamat din ako simulat na karating. Kami nga pala ay may dalang handog para sa'yo. Tan Reliante, SOS John Splendido, muchas gracias. Kapitan General, Belvido, nakarating ka. Por supuesto, hindi ko palalampasin ng pagdiriwang ito. Pues, seamos testigos de Brailes, de los recién casados. Konting oras na lang, Basilio. Kawawa yung mga tao sa loob. Hindi man lang nila alam mga peligrong mahaharapan nila. Paano kung tigil ko ang lahat ng pangyari at salba ko sila? Alam kong hindi rin matutuwa ang aking inay kapag nalaman. Sagani, saan ka patungo? Kailangan ko puntahan sa Paulita. Kailangan ko siya makita ngayon. Huwag ka nang matuloy! Makinig ka mabuti! Di ligtas doon. Bakit? May dinamitang sasabog dyan. Lahat ng tao ay mamamatay. Kung ako sa'yo, hindi na ako tutuloy. Sira ulo ka ba? Nagtanim ka ng dinamito doon. Alam mo na, andyan ang aking minamahal. Sa tingin mo, hayaan ko na mangyari yun. Hayaan mo na. Kung mahal mo pa ang iyong buhay, huwag ka umalis! Sagani! Ay, sandali! Namatay ang Cindy. Ay, Dante. Sandali lamang. At madali lang ayusin ito. Ano ito? Manny Takhil Pares. Juan Crisostomo Ibarra. Ano? Gusto mang biro yan? Alam naman nating lahat na matagal lang patay si Don Crisostomo Ibarra. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Dahil siguro hindi naman totoo yan. Sabi mo akin na yan? Hindi maaari. Sulat nga ito. Di Don Crisostomo Ibarra. Ibig niyang patayin tayong lahat. Ibig niyang patayin lahat ng tao dito sa bahay. Sug! Ganda ka kapunin siya! Simon! Maaari ba ako pumasok? Simon! Simon, sumagot ka naman! Simon! Diyos ko! Simon! Ano nangyari sa'yo? Ininom mo yun? Bakit? Hindi. Saglit lang, matutukoy lang mo ng gamot. Hindi. Diyos ko. Sige. Nadama ko mga lihim. Hindi na kasalanan. Wala sa mundo ito. Kaya pa, mabigat sa aking puso at isip. Pati naman ang kasalanan. Ako,
si Jesus ng Ibarra. Hindi totoo na ako'y namatay. Ang tatlo na nakalibas. Hindi taon na kong nag-aaral sa iyo. Ngunit, pagbalik ko sa bansa, hindi ako nabibila. Pagbalik ko sa Pilipinas, ang pangarap at pag-asa. Natawad ko lang ang nagkasala sa kapit ko. Gumawa ko ng pangarap at pag-asa. Gusto ko mabuhay na mapayapa. Ako ngayon, Simon! Miserable! Miserable tao! Gusto ko mag-inarte! Umula ako ng galit. Simon, sabihin mo sa akin, Padre. Totoo bang may Diyos? Kung totoo may Diyos, bakit ito? Ba't ganito ang ginawa niya sa akin? Ang Diyos ay mga tarungan. Pinaparusahan niya lamang ang mga masasamang tao at kulang sa dasal. Pinalag ko na natin ang kasamahan dahil isa sa mga naglikha nito. Tandaan mo to, Simon, upang makamit ang kalayaan ay hindi sa pamamagitan ng kutsilyo. Ang dapat na lang natin gawin ay gumawa na tayo ng mabuti at taas puso at kagalang-galang hanggang sa mamatay tayo para sa kalayaan. Simon! 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 Hindi! Simon! Nasaan na yung mga kabataan kung magbigay na lakas para sa kabutihan ng bayan? Nasaan ang mga tao handang isakripisyo upang bawiin ang mga masasamang pangyayari? Nasaan ang mga bata mahilig at sigla na pumupuno sa amin dati? Nasaan? Wala na! Diyos ko! Simon! Mga bataan, inaantay namin kayo. Sinong Diyos ang hihiling ng ganyang kalaking salapi? Ganyang kalaking paghihirap? Madali lamang sabihin na magtiis kung hindi mo pa ito nararanasan. Isang kasinungalingan ito. Siguro, panahon na para magpahinga. Pusong umiibig, walang katiwasayan, walang pag-asa.